po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Na ito po ay dadalhin ng ating mangaral, ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless you sa ating beloved ko, preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas po muna natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga Pastor and Time Prophet, Lord God, marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawa inatapos na tigit. Sa patuloy pagkilo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbibigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, makasakabagan mo kami patawarin. Lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay mga kataga dapat bigkasin. Ikaw po aking naasahan, bukas sa mong pangunawa, kaisipan ng bawat nakikinig. At patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ng Jesus. And we bind the power of darkness and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan mga turo, mga aral ng ating pong beloved Albastan Pastor, our beloved Mama D, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang webcast viewers, at sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, diyan po sa Dako ng USA, kaya din po sa ating beloved Minister Folds, at ating pong beloved teen, 10 na kamamahal sa buhay. Purihin ang ating pinakamalapit Yesu Kristo. Ating pong tatalakayin, mga minamahal, yamang nalalapit na, approaching na ang tinatawag na pag-celebrate ng Christmas, mga minamahal, kaya ang ating tatalakayin, unseen realities. Unseen realities, sa Tagalog, mga minamahal, hindi nakikitang katotohanan. Hindi nakikitang katotohanan, unseen realities. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po, sa ating mga beloved Bible readers. The book of the prophet Isaiah, chapter 52, verse 9. Break forth into joy. Sing together, you waste places of Jerusalem, for the Lord hath comforted his people. He hath redeemed Jerusalem. Dito po sa Isaiah Kapitulo 52, ang dalatay 9. Kayo magbiglang magalak, kayo magsiawit na magkakasama, kayo mga sirang dako sa Jerusalem, sapagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang balang salita. Ating tinatalakay unseen realities, sa Tagalog, hindi nakikitang katotohanan. Sabi sa ating nabasa Isaiah 52, talatang 9, mga minamahal, kayo'y biglang magalak, inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan. At ang sabi sa talatang 10, mga minamahal, makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Yun po, mga minamahal, ang sinasabing unseen realities. Ito'y katotohanan, mga minamahal, na hindi nakikita ng marami. Na ang Diyos, mga minamahal, ang siyang kaaliwan, siyang kapayapaan, siyang kagalakan, mga minamahal, kahit anong gawin ng tao sa kanyang sarili, hindi niya mapapasaya ang kanyang sarili. Kagaya na nagpatotoo kaninang kabataan, mga minamahal, ayaw niyang maglingkod sa Diyos na kasama ang kanyang magulang. Nagtatanong siya, bakit kailangang magpuri, bakit kailangang dumalo, bakit merong pag-aayuno, mga minamahal, dahil hindi niya nakikita, mga minamahal, ang katotohanan
na ang katotohanan, mga minamahal, ang hinahanap ng tao para masatisfy yung kanyang sarili, hindi bagay na kanyang pinaghirapan, hindi ang bagay na meron siya, hindi ang bagay na meron ang sanlibutan, kundi ang magbibigay ng kaaliwan sa kanyang sarili ay walang iba, higit sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ito ay tinatawag na unseen realities, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Hindi kaligtasan sa kakahirapan, mga minamahal. Ngayon, nakakaawa yung ating mga kababayan sa dako ng Visayas and Mindanao, mga minamahal, na isang bagyo lamang ang dumating, mga minamahal, si Odette lamang ang dumating. Lahat ng tao, mga minamahal, ang kanilang pag-asa, ang kanilang kagalakan, magiging masaya ang kanilang buhay pagdating ng Christmas season and New Year, mga minamahal. Meron silang sinasabing, ito ay isang bagong buhay na darating. Pagsisikapan natin, igagrab natin, mga minamahal. Sino mag-aakala na at the middle of waiting Christmas season, dumating naman si Odette na hindi naman inaasahan ng sino man, mga minamahal. Ang inaasahan ng marami, isang masayang Christmas, isang masaganang New Year, wala sa listahan nila, wala sa agam-agam ng tao, mga minamahal, ang darating na bagyong si Odette na umaabot ng signal number 4. Ano nangyari, mga minamahal? Makita natin sa balita, kahit yung bagyong barkong pangdagat, nandun na sa dalampasigan, mga minamahal, ang mga bahay na itinayong matitibay, winasak ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mga kababayan, mga minamahal, wala na silang tahanan pang titirahan. Bagay na hindi inaasahan, subalit dumating, mga minamahal. Pero hindi nakikitang katotohanan, mga minamahal, ito ang pagliligtas na isinasagawa at gagawin pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Itong dapat hanapin ng tao. Kaya sabi ng ating nabasa, uulitin lang natin, mga minamahal, kayo'y magbiglang magalak, inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, makikita ng lahat ng wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Kaya nga napakahalagang maunawaan natin ito, mga minamahal. Kailan ba dumating ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon? Pag tinawag mo ba ang Diyos, doon lamang darating, mga minamahal? Almost 2,000 years ago, nang isinila ang mahal na Panginoon sa sabsaban, dumating na ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. At ito ay personally, ginawa na ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos na hindi nakikita, mga minamahal, hindi paniwalaan ng tao. Kahit gumawa pa ng maraming himala ang mahal na Panginoon sa lumang tipan, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, dumating sa panahon ni Jacob, ni Isaac, mga minamahal, at yung himala na yun ay nalimutan na lamang ng tao. Kaya nga ang tao sa kanyang sarili, mga minamahal, gumawa siya ng kanyang karining pagliligtas. Magsumikap siya. Hindi naman masamang magsumikap, mga minamahal. Pero kung magsusumikap ka sa iyong sarili na hindi mo kasama ang mahal na Panginoon, banal na kasulatan na nagsasabing para ka lamang naglalagay sa tinatawag na lalagyang butas. Dahil wala rin namang tinatawag na kapupuntahan ang bagay na meron ng tao anytime. Kagaya na nangyari, mga minamahal, halos ilang araw pa lamang nakaraan sa bagyong Odette, ang lahat ng ari-arian ng tao ay nawala, mga minamahal. Kaya ang tanong, kailan ba dumating ang tinatawag na pagliligtas ng Panginoon? Ating pong basahin, kindly. The Gospel of St. Luke chapter 2, verses 11 and 14. Amen. Go ahead po. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. God bless you po. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11 at 14. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos, sa kaitaas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tanong, kailan dumating ang pagliligtas ng Panginoon? Sabi ng ating nabasa, nang ipinanganak sa sabsaban, mga minamahal, ang tagapagligtas, ang Kristo, siyang Panginoon.
Yun ang katotohanan, mga minamahal. Nagkatawang tao na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sinasabing siya ang tagapagligtas. Pero ang mga tao naghahanap pa ng tagapagligtas, mga minamahal. Kaya nga dumami ang set ng denomination, dumami ang relihiyon, mga minamahal. Dumami ang nangangaral patungkol sa tinatawag na doctrine, pero hindi nila nasumpungan, mga minamahal, ang tunay na tagapagligtas. Sabi ng ating nabasa, isinilang ang tagapagligtas, ang Kristo sa sabsaban. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 14, mga minamahal, upang magdala na sa lupa ng kapayapaan at sa mga taong kinalulugdan niya. So doon pa lamang dumating ang tinatawag na kapayapaan, mga minamahal. Dahil sa lumang tipan, ang mga tao hindi kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga nawala na kapayapaan ng tao. Kung babalikan mo ang Ehipto, mga minamahal, lahat sila gustong gawing intact ng ating mahal na Panginoon, na ang ibig sabihin, mabubuhay sila mula sa kabataan hanggang pagtanda sa tinatawag na kapayapaan at kasaganahan. Pero lahat ng umalis sa Ehipto, walang nakarating sa lupang pangako sa Kanaan, mga minamahal, maliban sa 2 tao na lamang. Subalit, sa panahon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hindi na Kanaan ang pinag-uusapan. Tinatawag itong unseen realities. Hindi nakikitang katotohanan, mga minamahal, dahil ang gusto na ng mahal na Panginoon, hindi na sa lupang Kanaan lamang, kundi mismo sa kanyang kaharian, dalin ang lahat ng taong tatanggap ng kaligtasan kanyang ipinagkakaloob. Kaya sabi ng ating nabasa, ang dala ng Diyos nang siya isinilang sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Hindi pala sa lahat ng tao, mga minamahal, sa lahat ng mga taong kinalulugdan niya. Dahil kung ang tao hindi maniwala na merong tagapagligtas na isinilang sa sabsaban at hindi tao lamang, mga minamahal, kalulugdan ka ng mahalapin kung kikilalanin mo. Pero kung hindi mo kikilalanin na merong isinilang na sanggol sa sabsaban na ito ang tagapagligtas, ito ang makapangyarihang Diyos na magbibigay sa iyo ng proteksyon, lahat ng iyong pangailangan, at Diyos na magdadala sa iyo sa buhay na wala hanggan, kung hindi mo paniwalaan, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Kung paniwalaan mo, kalulugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung kalugdan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ano ang meron ka? Sinasabing unseen realities, hindi nakikitang katotohanan, nasa iyo ang tinatawag na loving kindness of God. Dahil kinalugdan ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil nalugod sa iyo ang Diyos, mga minamahal, what you have now is the loving kindness of God. Pag sinabing loving kindness of God, ito ang tinatawag na kagandahang loob ng Diyos. Ang tanong, kanino mo ito makukuha, mga minamahal? Makukuha mo sa Diyos pa rin na isinilang sa sabsaban. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya wala ka ng ibang Diyos na pwede pang tawagan. Hindi pwedeng lilikha ng kamay. Hindi pwedeng lilikha mong Diyos, mga minamahal, kundi ang Diyos na lumikha sa iyo. Dahil ang kagandahang loob, ang pwedeng magbigay nito at makukuha mo lamang ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tawag dyan, unseen realities. Hindi mo nakikita pero yan ang katotohanan. Dahil kung hindi mo matanggap ang hindi nakikitang katotohanan, mga minamahal, ano man ang pangarap mo sa lupang ito, hindi mo masasabing yan ay pangarap mong magkakaroon ng tinatawag na kapunuan sa iyong pangailangan. Magsumikap ka, ilang panahon na lamang ang natitira, mga minamahal, 19 na ngayon, hindi ba? I-grab natin ng opportunity from day on, mula ngayon, mga minamahal, in this very first day, mga minamahal, Sunday, then another day, bukas, hanggang sa Kapaskuhan, meron ka. Pero tandaan natin, mga minamahal, sa Pilipinas, ang pumapasok sa atin ay 25 typhoons a year, mga minamahal. Nasa O pa lang tayo, naki-audit pa lang tayo, mga minamahal. Nasa letter O pa lang tayo. Ano bang kasunod ng letter O, mga minamahal? May mga letra pa hanggang Z, para matapos natin ang alphabet, mga minamahal. Sa madalit salita, hindi pa tapos ang bagyo. Kaya kung tayo mangangarap na hindi natin kasama ang mahal na Panginoon, mga minamahal, darating pa rin ang katotohanan. Anong katotohanan na walang pakikinabangan ng tao sa kanyang sarili, pero sinasabing unseen realities, katotohanan hindi nakikita, Diyos pa rin ang higit na kailangan ng tao sa anong pamang bagay. Kaya sinasabi, mga minamahal, na ang kagandahang loob ay makukuha lamang natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly po, basahin po natin. The book of Ephesians chapter 2,
verses 7 and 10. That in the ages to come, He might see the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. God bless you po. Kaya sa Tagalog. Dito po sa mga taga-Episo, Kapitulo 2, versikulo 7 at 10. Upang sa mga panahong darating ay may hiyag niya ang dakilang kayamanan na kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pala sinasabi, mga minamahal, na ang kaligtasan, yung kagandahang loob ng Diyos, ay makukuha lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasi sabi ng ating nabasa, ang panahon ay darating, maihahayag ang dakilang kayamanan ng biyaya ng kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. So wala nang ibang Diyos pa, mga minamahal. Pag sinabing loving kindness, mga minamahal, ito pala'y kayamanang biyaya na ang pwedeng magbigay lamang. Pag sinabing kayamanang biyaya, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na hindi nakilala ng sino man nang isilang sa sabsaban. Dahil ang ama ay karpintero, mga minamahal, ang babae ang inay isang simpleng babae lamang, kaya lumaki rin naman karpintero. Hindi nila alam, mga minamahal, hindi nakikitang katotohanan na yung batang isinilang sa sabsaban, ito pala ang magbibigay ng kagandahang loob na sinasabing kayamanang biyaya. Sabi ng ating nabasa, ang magbibigay lamang ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Saan tayo nilalang? Sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil ang Creator natin ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na hindi nakikita, na nagkatawang tao. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na Christmas season, ito'y pagdiriwang na ang Diyos ay nagkatawang tao at nagbigay ng kaligtasan sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating nabasa, sapagkat kayo'y kanyang gawa na nila kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ito ngayon, mga minamahal, ang pinakaki, yung mabuting gawa, mga minamahal. Ang tao, hindi siya mabubuhay sa mabuting gawa. Kahit ano pa man ang dumating, mga minamahal, kahit ano pang dumating. Dumating ang paulit-ulit na pandemic, dumating, mga minamahal, ang panibagong tinatawag na South African variant na Omicron, mga minamahal, wala pa rin. Tingnan yung problema ngayon ng tao, nasa mga online banking, mga minamahal, nawala yung pera nila. Sa paano ng pandemic, mawala ka palang pera. Pag wala ka sa mahal na Panginoon, talagang magsusuicide ka, mga minamahal. 700, mga minamahal, na subscriber ng isang bangko ang nawalan ng pera sa kanilang mga deposits, mga minamahal, because they are using tinatawag na online banking, mga minamahal. Kaya kahit ano pang panahon, ang tao hindi siya bubuti. Pero sabi ng banal na kasulatan, ang kagandahang loob ng Diyos, ginawa ka niya para sa mabubuting gawa. Diyan ka nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para nung tayo'y piliin ng mahal na Panginoon, hindi niya tinignan ang ating kalagayan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay naparito, hindi para sa matuwid, kundi para sa makasalanan, para ang makasalanan ay gawing matuwid sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil dito tayo ginawa ng Diyos, dito tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Sinasabing loving kindness of God, the unseen realities. Kagandahang loob ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Ginawa tayong karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, mga minamahal, na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So ang lakad pala dapat ng tao ay nasa mabubuting gawa, mga minamahal. Pero ang tao sa kanyang sarili, hindi niya magagawang lumakad ng mabuti. Ano pa man ang kalagayan ng sanlibutan, mga minamahal, hindi niya magagawang gumawa ng mabuti o lumakad sa mabuting lakad na inihanda ng Diyos noong una pa.
lalakad at lalakad ang tao sa maling landas, mga minamahal. Maliban na lamang ang tao ay makakilala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi, mga minamahal, the unseen realities ay kagandahang loob ng Diyos sapagkat ito ay naglalarawan ng higit pa sa buhay. Nang ibig sabihin, kung ang kagandahang loob ng Diyos ay nasa iyo, dahil diyan ka nilikha ng ating mahal na Panginoon, nakilala mo na ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa sabsaban para bigyan ka ng kaligtasan. Ang sabi, yung kagandahang loob ng Diyos na yan ay higit pa sa buhay mo na meron ka ngayon. Basahin po natin kindly. In the book of Psalm, chapter 63, from verse 3. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Verses 6 and 7. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches, because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. Amen. God bless you. Mga awit kapitulo 63, versikulo 6, talon sa 6 at 7. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Tupos 6, pagka naalala kita sa aking higaan, ay ginugunita kita sa pagbantay sa gabi. Sapagkat naging katulong kita, at sa lilim na mga pakpak mo'y magagalak ako. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabi, mga minamahal, ang kagandahang loob ng Diyos, ito'y higit pa sa buhay. Gaya ng ating nabasa, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa sa buhay. Ibig sabihin, ang kagandahang loob ng Diyos, higit pa sa buhay. Ang sabi, pupurihin ka ng aking mga labi. Kaya magtatanong yung ating mga anak, yung inyong mga anak, mga minamahal, bakit kailangan magpuri sa mahal na Panginoon? Magpuri sa Diyos mo. Bakit palagi kang nasa bahay-sambahan? Hindi ba? Palagi na, mahaba pa. Yung kasi yung katanungan ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, huli na nang siya'y maliwanagan. Pero hindi pa naman huli. Nasa kagandahang loob pa rin siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya, ngayon, ang kanyang kayamanan, mga higit sa lahat na kanyang nakamtan, ang nakatayo sa pulpit na ito upang sabihin, ipahayag ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, unseen realities, bagay, hindi nakikita ang katotohanan, ang kagandahang loob ng Diyos ay higit pa sa buhay. Sapagkat dapat mong purihin ng iyong mga labi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagay yan na dapat gawin ng isang taong nagkamit ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 6, pagka naalala kita sa aking higaan at ginuginita kita sa pagbabantay sa gabi. Hanggang sa higaan, mga minamahal, ang kagandahang loob ng Diyos ay nasa kanyang mga anak. Ang sabi, pati sa higaan, sa gabi, babantayan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng verse 7, sapagkat naging katulong kita. Hindi ba ang hirap kumuha ng pagkakatiwalaan mo, mga minamahal? Mahirap. Kaibigan mo, loved ones mo, kakilala mo, kamag-anak mo, close loved ones mo, close friend mo, mga minamahal, hindi pwedeng magkaroon yan, mga minamahal, ng tinatawag na perfect na pagtatrabaho para sa'yo. Ayaw mo sa gusto, magkakaroon niya ng lapses, magkakaroon siya ng pagkukulang, mga minamahal. Pero pag ang katulong mo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, perfecto ang gagawin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw na ang magsasabing more than enough ang natanggap mong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi, mga minamahal, pagkat naalala kita sa aking higaan at ginugunita kita sa pagbantay sa gabi, verse 7, sapagkat naging katulong kita at sa lilim na mga pakpak mo'y magagalak ako. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ibig sabihin sa mga bisig ng mahal na Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, diyan meron tayong kagalakan. Kaya nga ang tao sa daigdig, sa mundo, mga minamahal, yun ang wala sa kanila. Yun ang hindi kaya nilang hanapin. Hindi kayang bilhin ng kanilang salapi. Pero ang sabi, ito'y matatagpuan mo sa ilalim ng pakpak ng ating mahal na Panginoon. Sa ilalim ng bisig ng kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, isa itong tinatawag na hindi nakikitang katotohanan, meron kang kagalakan nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesucristo.
Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kagandahang loob daw ng Diyos ay hindi lamang higit pa sa buhay. Ito rin ay tinatawag na everlasting. Pag sinabing everlasting, hindi siya pansamantalang kagalakan, mga minamahal. Hindi sinasabing temporary happiness, kundi everlasting. Pag sinabing everlasting, magpasawalang hanggan. Basahin po natin kindly. The book of the prophet Isaiah, chapter 54, verse 8. In a little wrath, I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord, thy Redeemer. Verse 10. For the mountains shall depart, and the hills be removed. My kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord, that hath mercy on thee. God bless you po. Sa aklat ni Propeta Isayas, Kapitulo 54, versikulo 8 at 10. Sa kaunting pag-iinit ay ikinukubli ko ang aking mga mukha sa iyo sa isang sandali, ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, Amen. sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Talatang 10. Sapagkat ang mga bundok ay magpapaalis at mga burol ay magpalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking mangtipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang talata nito, mga minamahal. Unseen realities. Ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi lamang higit pa sa buhay, kung hindi ito ay magpasawalang hanggan. Sabi ng ating nabasa sa verse 8, mga minamahal, kaunting pag-init, ikukublan ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Kung nakagawa ka ng shortcoming, mga minamahal, in just a little time, ikukubli ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Pero ang sabi ng ating nabasa, pagkatapos nito, ngunit kinaawaan kita sa pamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon ng iyong manunubos. Isipin nyo, ang kagandahang loob ng Diyos, magpasawalang hanggan, yung galit niya, konti lamang, mga minamahal. Konti lamang. Kung nanumbali ka sa mahal na Panginoon, pero kung pagkatapos mong gawa ng kasalanan, and another day, another sin, mga minamahal, and another day, another transgression, sarap ng mahal na Panginoon, at tuloy-tuloy na ang init ng mahal na Panginoon. Pero ang isang taong lumalapit sa mahal na Panginoon na nagsisisi, may pagkumabang loob, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, nag-init man sa iyo ang mukha ng Panginoon, kaunting panahon lamang, pagkatapos nito, ibibigay niya sa iyo ang walang hanggang kagandahang loob. Ayun, maliwanag, sinulat ng banal na kasulatan, hindi ba? Comforting verse ito, mga minamahal. Kaya isipin ng iba, wala na ata akong pag-asa. Marami pang pag-asa. Tinatawag na unseen reality, hindi mo siya nakikita, mga minamahal, pero yan ang katotohanan. Kung tama ang iyong isasagawa, mga minamahal, na paniniwalaan mo na merong Diyos na isinilang sa sabsaban, walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng verse 10, mga minamahal, sapagkat ang mga bundok ay mapapalis, ang mga burol ay magpapalipat-lipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Kaya pala sinabing everlasting, mga minamahal. Loving kindness of God, the loving kindness of God is everlasting. Dahil sabi ng ating nabasa, ang bundok ay maaalis, mga minamahal, magpapalipat-lipat, maging ang burol. Pero kailanman, ang kagandahang loob ng Diyos, mananatili siya sa iyo. At ang sabi rito, mga minamahal, maging ang tipan ng Diyos ng kapayapaan ay hindi aalis sa iyo, sabi ng Diyos na naaawa sa iyo. Anong meron tayo? Diyos na maawain. Naaawa sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya pala paglood ng ating mga tuhod at pumatak ang ating mga luha at tinawag natin ang makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo mismo, damang-daman nating dininig ng Diyos ang ating mga panalangin sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Huwag lang natin, mga minamahal, pabayaan ito, mga minamahal. Hindi natin nakikita ang katotohanan, pero katotohanan may kaganapan sapagkat ang kabuuan nito ay ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, paano natin ito mapapanatili? Sabi, ito ay ipinapanalangin, mga minamahal. Kaya pag tamad ng
manalangin ng Kristiyano, mga minamahal, pagtamad ng manalangin, hindi niya na masasabing, mahal na Panginoon, panatilin mo sa akin iyong kagandahang loob. Mahal na Panginoon, panatilin mo sa akin, walang hanggan ang iyong kagandahang loob. Sabi, ito pala ay ipinapanalangin, mga minamahal. Basahin po natin. In the book of Psalm chapter 36, verses 10, 11, and 12. Amen. O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me. There are the workers of iniquity fallen. They are cast down, and shall not be able to rise. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 36, versikulo 10 hanggang 12. O, ilagi nawa ang iyong kagandang loob sa kanila na nangakakikilala sa iyo, at ang iyong katwiran sa matuwid sa puso. Huwag nawang dumating laban sa akin ang paa ng kapalaluan, at huwag nawa akong itaboy ng kamay ng masama. Dooy nangabuwal ang mga manggagawa ng kasamaan, sila'y nagmuk at hindi makakatindig. Palakpakan po natin ang ating pinakamalap ng Jesus, lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ipinapanalangin, mga minamahal. Kaya sinasabing, ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila nakakilala sa iyo. Pag nakilala mo ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, kinakailangan mo ng continuance, yung patuloy na kagandahang loob ng Diyos. At mapapasayo yan kung hihingin mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, huwag nawang dumating laban sa akin ang paa ng kapalaluan, at huwag nawa akong itaboy ng kamay ng masama. Dalawang bagay ito na mahalaga, mga minamahal. Kasi pag dumating sa tao ang tinatawag na paa ng kapalaluan at kamay ng kasamaan, doon niya hindi makikilala, mga minamahal, ang tinatawag na unseen realities, na ang kabuuan nito ay ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang ipinapanalangin natin ang kagandahang loob ng Diyos na manatili sa atin, kasabay nating ipapanalangin na huwag manatili sa atin, mga minamahal, ang paan ng kapalaluan at kamay ng kasamaan. Sabi rito, dooy nabubuwal ang mga manggagawa ng kasamaan, sila'y nangalugmok na hindi nakatitindig. Ibig sabihin, yung masasama, mga minamahal, ito ang kanilang kabuwalan. Dito sila bumabagsak. Ang sabi, hindi na sila nakatitindig pa. Bakit? Wala sa kanilang tinatawag na kagandahang loob ng Diyos. Dahil kung ipapanalangin ng tao kagandahang loob ng Diyos, mga minamahal, isa natin sa hihingin na manatili ito sa atin at ang ating paa at kamay ay malayo sa kapalaluan at tinatawag na kasamaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag ito'y naganap, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mananatili ito sa atin, mga minamahal. Walang sino mang makakakuha sapagkat Diyos ang siyang nagbigay sa atin. Huling talata, kahit po, maghanda ating malugtog, mga magpaawit. The book of Psalm chapter 89, verses 33 and 34. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor Amen. suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. God bless you po. Mga awit dito po sa mga awit 89, versikulo 33, versikulo 34. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi ko lubos na alisin sa kanya. Ni akin mang titiisin, ang pagtatapat ko'y magkulang. At tipang ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumalabas sa aking mga labi. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Finally, mga minamahal, nasa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Isang di nakikitang katotohanan, pero may kaganapan, sabi ng ating nabasa, hindi na ito babawiin pa ng mahal na Panginoon. Verse 33, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko na lubos na aalisin sa Kanya, ni aking mang titiisin na ang pagtatapat ko ay magkulang. Yung pagtatapat ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos, hindi niya naalisin. Ang pagtatapat ng Diyos, kailanman ay hindi magkukulang. Sabi ng verse 34, ang tipang ko'y hindi ko sisirain.
yung pinangako sa iyo ng Diyos, yung tipan na binitawan sa kanyang mga anak, sa lahat ng pinagpalang anak ng malapayo sa ating lahat. Ang sabi, ang tipan ng Diyos ay hindi niya sisirain. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Kaya sinabi ng ating mahal na Panginoon, sa lupa pa lamang pagpapalain kita. Lupa man, sasabihin mong langit na rin at merong pang langit na naghihintay sa iyo. Ito ang sinasabing unseen realities, hindi nakikitang katotohanan, subalit tipan ito ng Diyos. Diyos ang nagsabing hindi niya babaguhin, sa bawat mananampalataya ay mayroong kaganapan. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Hallelujah. At umawit sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Habang tayo maawit, mga minamahal, makipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag na tayo humingi pa ng ibang regalo. Para sa akin, ito lang ang aking hihinging regalo. Mahal na Panginoon. Huwag mong alisin sa akin yung kagandahang loob. Sapat ng regalo para sa akin. Ikaw ang nagsabing, hindi mo sisirain ang iyong tipan, ni hindi ka magkukulang sa iyong mga pangako. Kaya pag yan ang regalong hiningi natin sa mahal na Panginoon, isang napakagandang regalo, with open hand, kayang-kayang ibigay ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. Tayo po'y umawit. Hallelujah. Si Jesus umibig ay tunay. Pag ang ating mahal na Panginoong umibig, ito ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang Sinasabing dakilat tapat habang buhay. Hallelujah. Di magwawakas. Di magwawakas. yan ang pag-ibig Hallelujah. ni Jesus na sadyang wagas. Wagas ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan. Thank you so much, Lord God. Lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Maging ang ating kasalanan, kanyang kalilimutan. Ganyan kadakila ang kapatawaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Makapangyarihan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Anak Diyos sa akin upang siya'y paglingkuran. Hallelujah. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi Para kay Jesus. para kay Jesus. Pag-ibig niya ay sadyang makapangyarihan. Hallelujah. Ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Thank you so much, O Lord. Sa iyong pag-ibig na sadyang makapangyarihan. Anak ko Diyos sa akin upang siya'y
Jesus kung umibig ay tunay. Si Jesus kung umibig ay tunay. Thank you so much, Lord God. Ito'y kilat at tapat habang buhay. Hallelujah. Lagi sa iwan, lumalalim, Di magmamali. di magmamahal, Di magwawakas. di magwawakas. Yan ang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig ng ating Malapay-Noon. Sadyang wakas. Sadyang wakas ang pag-ibig ng ating Malapay-Noon. Si Jesus, kung magpatawad, ay lubusan. Ang binibigay na kapatawaran ay lubusan. Lilinisin ang kasalanan. Hallelujah. Lahat ng ating kasalanan, lilinisin at kalilimutan. Kung gaano magkalayo ang kaluran sa silangan. Ganyan ka na Ganyan pagkila. Ganyan kapatawaran. Ganyan Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Panglago Diyos sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya. Namatay siya Upang tayo'y mabuhay. upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, Para kay Jesus. kundi para kay Jesus. Hallelujah. Pag-ibig niya ay sadyang makapangyarihan. Pag-ibig niya sadyang makapangyarihan. Sa iyong makapangyarihang pag-ibig. Ang nagulyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi Hallelujah. Yes, hallelujah. May isang pag-ibig niya ay sadyang makapangyarihan. Hallelujah. pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Hallelujah. Ang naudyo sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di
ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga pinagpalang baguhan sa harapan, nadama nyo ang matamis na presensya ng malapay noon. Kaya kayo lumuluha, tanggapin nyo ang ating pinakamalapit sa Kristo, ating beloved co-preacher, beloved Brother Joe. God bless po, beloved Lord Preacher Louis Angeles. Sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, kayo po'y pinagpala sa araw na ito. Dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo sa araw na ito. Narinig niyo po ang mga dakilang pag-ibig, mga himala na ginagawa ng Diyos sa bawat tapat na mananampalataya. Yan po ay mararanasan nyo. Kung isuko nyo ang buhay nyo sa Kanya, tanggapin nyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang marami pang mga makasalanan. Nabuhay na maguli, umakyat sa langit upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung saan ngayong araw na ito ipinadama niya ang kanyang banal na presensya sa bawat isa, lalo na po kayo. Pagkatapos mong sumampalataya, pangalawa ay kailangan mong pagsisihan ng iyong kasalanan. Ikaw ang nakakaalam ng iyong mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Kung humingi ka ng tawad, magpakumbaba, totoo po, sa araw na ito, lubos kang patatawarin ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad na iyong kasalanan. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang magsasagawa niyan, babautismohan ka ng kanyang banal na Espiritu. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, itaas nyo ang iyong 2 kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po yumuko at pumikit bilang pagpapakumbaba naman sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Mula sa inyong puso, lalabas sa inyong mga labi. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Kaya't patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kalikuan. Sa lahat ng aking kasalanan, linisin mo ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Buong pagpapakumbaba, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano. Bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso na masunod ang iyong kalooban. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Amang banal, taos puso kami nagpapasalamat na patuloy ka nagliligtas ng marami pang kaluluwa. Narito po sila at dalangin po namin, dakilang Diyos, lubos mo sila ang patawarin. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Dalangin po namin, dakilang Ama, patuloy mo silang panghawakan at iligtas, maging ang kanilang mga mahal sa buhay.
Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga baguhang kapatid na tumanggap, ito po ang simula. Magpapatuloy po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yamang nakikita po natin, naunawaan po natin, maging ang mundo nating kinagagalawan ay papunta na sa pagkapahamak. Maraming tao ngayon ang namamatay. Ang kanilang kaluluwa ay naroon sa impyerno. Ngunit kayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos dahil narito ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ibibigay na regalo sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang kayo at lahat ng pagpapala darating din sa inyo. Ipatutuon nyo ang kabutihan ng Diyos. Anyayahan nyo ang mga unsaved loved ones, ang mga kaibigan nyo, na ito ang pinakamahalagang bahagi sa buhay natin, yung makilala natin ang tunay na Diyos. Dahil meron siyang pangako, ang mansyon sa langit, at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. God bless you all po at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Joey. Hallelujah. Manalangin po tayo mga minamahal para sa lahat ng ating mga pangailangan. Bago po yan, tayo po muna magkaisang dumalangin ng pagsisisi, buong pagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. O po, dakilan naming Diyos na mga Panginoon sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin namin, beloved noble pastor, evangelist, Waldes, Brother Medayo, and time prophet, narin po kami sa iyo, manalapanan, mahal na Panginoon. Lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa amin, tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Susunod po namin lahat ng kautusan upang kami po'y kalugdan mo, mahal na Panginoon, at maging tagapagmana ng buhay na ulan. Sa araw na yan, maging kasama, mahal na Panginoon, sa pagdagit mo sa imban ng banal, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tawsa po namin, inaalay sa iyo, mahal na Panginoon, amin dakilang pasasalamat. Nagkaroon ng totoong mamagulang sa iyo, amin ginagalang, mahal na Panginoon. So, lahat naman din nangaroon ng buong katotohanan. Ang ngayon tinatamasan namin totoong pinagpalo, pinagong buhay. Lumalakad na ngayon sa kalooban sa kapatuliran, kabanalan, malon. Purihin yung banalang pangalan, mahal na Panginoon, at ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, at ang aming minamahal, kinagamal, Pastor. And all beloved children, mahal na Panginoon, lupot namin pinasalamat lahat ng pagpapalang, ibinubuhos mo, mahal na Panginoon, spiritual, physical, ang pagpapala, material, mahal na Panginoon, walang hanggan, para patuloy, mahal na Panginoon, may papangaral, ang nag-iisang ibanghilyo, laki ibang kapangyarihan sa buong mundo bago magbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mami naman, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin ating beloved noble pastor, evangelist Waldes, Brother Med, and time prophet of our loving God, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatiran, amin na mahal sa buong mundo. At i-cast out po natin lahat ng mga espiritu, karamdaman, problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, financial problems, drug addiction, unbelievable doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, mga alinlangan ng biliban taos, kasal. Halo mga kakainang bumabalik, lumayas kayo sa mga pangalan. Kasal. In Jesus, be healed, be blessed in Jesus' name. From so right now, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ay banal na pangalan, mahal na Panginoon Jesus. At salamat po sa iyo, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ay madalangin, sa madakilang himala mo, at dakilang tagumpay sa iyong buhay, mahal na Panginoon. Dahil totoo mong propeta na ang panalangin nakakaabot sa trono ng iyong biyay, mahal na Panginoon, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, purihin natin mahal sa magitan natin pagbanggit ng a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso, 3 beses yan, amin na mahal. Sabay po tayo. Praise the Lord, praise the
Lord. Thank you so much, praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin, ibanal ang pangalan natin. Hallelujah, praise the Lord. God bless so much po, minamahal. Praise the Lord. At tayo mga po itadako sa ating po mga announcements. Habang binibigyan po ang panahon sa ating beloved preacher, Dr. Rick Alarcon.